Ang ganda ng Magnolia. Saan tayo nakarating? Kasi nanap ko yung entrance ng Lidl. Wala doon. Tingnan ko dito sa kabila. Sarado yung entrance na sa kabila. So dito tayo siya. Maganda yung weather. Ano ngayon, mainit. Yung araw, maliwanag, pero malamig. Ay, 8 to 9 degrees lang rin. 8 to 9 degrees dito lang. Ang hangin pati. Saan yung Lidl? Saan yung entrance na? Dito lang. Feeling ko doon. Let's do this! Oh, there you go. Dito kasi siya sa looban. Dito lang kasi ako makakabili nung gustong kami opa. Explore natin mga besties. Later. So, ayun na nga at nakabili na ako ng roast beef na inaga noon na gusto ni Opa. At ako na may mapunta ng sentro. Maghahanap pa rin ako ng another roast beef kasi magkaiba ng tawag nito. Magkaiba ng store ang binibilan yung anak ni Opa. So, maghahanap ako ng the best para sa kanya. And as you can see, apakaganda po ng aming village. Nakikitira lang ako pero nagustuhan ko dito kasi tahimik, hindi ma-traffic, konti lang yung tao, mga best shop. Unless may okasyon at maraming tao. Ayun. So, ayun na nga po mga best shop at medyo nahirapan ako tumawid din dahil ako'y pupunta dun sa kabilang side. Medyo highway po kasi kaya hanggat maaari ako na lang yung nag-a-adjust. Although, ako naman ay priority kasi nakabike. Yung mga tao dito, pina-priority nila yung mga taong nakabike. Pero, syempre, di naman lahat ng tao ay pare-parehas ng pag-iisip at ng ugali. Kaya kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, ikaw na lang mag-adjust. Huwag laging ibang tao yung mag-a-adjust mga beshawap. Lagi ko nga sinasabi, always be good and choose to be good. Kahit yung ibang tao is not good towards you, show them pa rin na maging good ka sa kanila kasi yun, makahawa sila sa attitude mo mga beshwap. Pero kung hindi talaga, kahit anong pakita mong pakikitungo at maayos sa kanila, hindi pa rin talaga okay, di let it go na lang. Huwag mong pilitin ng mga taong or ang taong gustuhin ka or magustuhan ka kasi may mga ganong tao talaga Basta, hindi ko na ma-explain yon. So, na-share ko lang at ari na nga ako, papunta na ako ng Centrum. Kita nyo naman, napakatahimik, 'di ba? And, ayun, wala nga traffic. Ayan. So, makikita mostly mga nakabike ang tao. So, ayan, may mga sasakyan na medyo mabibilis. Kaya, kailangan ikaw ang mag-adjust. Kasi, syempre, iwas tayo sa disgrasya. At yun ang pinakabilin sa akin ni Opa. Mag-ingat. Kasi nga naman, kung anong mangyari, syempre, cargo niya ako. And then, at the same time, ayoko din naman mangyari yun, sinong galuto sa amin pag yun ay mga ganoong bagay nangyari. Pero,
hindi ko pinapangarap na mangyari yun kasi talagang nag-iingat ako. Kung may sasakyan na mabilis, ako na lang yung nag-a-adjust talaga na hinto ako. Lalo na pag nasa crossing na ako or dun sa tawiran. Talagang bahala kayo kahit napakarami ninyo sunod-sunod, mag-aantay ako maubos kayo. Ganun ako mga besh. So, ari na nga ako at nasa sentrum na ako. So, kita nyo naman na kahit maganda yung araw, o yung weather, excuse me, nasilok ako. Wala masyadong tao kasi nga probinsya ito, hindi katulad sa Dahig na napakaraming tao sa sentrum kasi yun ay city. So, iri ang advantage din ni tahimik at simple ang buhay. Yun nga lang, medyo may kamahalan ang mga bilihin kesa sa city mga beshiwap. So, maghahanap na ako ng parking din at kailangang ipark ko ang aking bike dahil pupunta pa ako sa grocery mga besh. And that's it for today's video mga besh. Don't forget to like, share, and follow pa rin. So, nagbibigay pa rin ako ng 500 pesos load at the end of the month or every third of the month. So, that's it for now. Bye for now. So, ayun na nga at nakabili na ako ng roast beef na inaga noon na gusto ni Opa. At ako na may mapunta ng sentro. Maghahanap pa rin ako ng another roast beef kasi magkaiba ng, tawag nito, magkaiba ng store ang binibilan nung anak ni Opa. So, maghahanap ako ng the best para sa kanya. And as you can see, apakaganda po ng aming village. Amin. Nakikitira lang ako pero nagustuhan ko dito kasi tahimik, hindi matraffic, konti lang yung tao, mga beshwap. Unless may okasyon at maraming tao. Ayun. So, ayun na nga po mga beshwap at medyo nahirapan ako tumawid din dahil ako'y pupunta dun sa kabilang side. Medyo highway po kasi kaya hanggat maaari ako na lang yung nag-a-adjust. Although, ako naman ay priority kasi nakabike. Yung mga tao dito, pina-priority nila yung mga taong nakabike. Pero, syempre, di naman lahat ng tao ay pare-parehas ng pag-iisip at ng ugali. Kaya kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, ikaw na lang mag-adjust. Huwag laging ibang tao yung mag-a-adjust mga beshyawap. Lagi ko nga sinasabi, always be good and choose to be good. Kahit yung ibang tao is not good towards you, show them pa rin na maging good ka sa kanila kasi yun, mahahawa sila sa attitude mo mga beshwap. Pero kung hindi talaga, kahit anong pakita mong pakikitungo at maayos sa kanila, hindi pa rin talaga okay, di let it go na lang. Huwag mong pilitin ng mga taong or ang taong gustuhin ka or magustuhan ka kasi may mga ganong tao talaga Basta, hindi ko na ma-explain yun. So, na-share ko lang at ari na nga ako, papunta na ako ng sentrum. Kita nyo naman, napakatahimik, ba diba? And, ayun, wala nga traffic. Ayan. So, makikita mostly mga nakabike ang tao. So, ayan, may mga sasakyan na medyo mabibilis. Kaya, kailangan ikaw ang mag-adjust. Kasi, syempre, iwas tayo sa disgrasya. At yun ang pinakabilin sa akin ni Opa. Mag-ingat. Kasi nga naman, kung anong mangyari, syempre, cargo niya ako. And then, at the same time, ayoko din naman mangyari yun sino galuto sa amin pag yun ay mga ganong bagay nangyari. Pero hindi ko pinapangarap na mangyari yun kasi talagang nag-iingat ako. Kung may sasakyan na mabilis, ako na lang yung nag-a-adjust talaga na hinto ako. Lalo na pag nasa crossing na ako or dun sa tawiran. Talagang bahala kayo kahit napakarami ninyo sunod-sunod, mag-aantay ako maubos kayo. Ganun ako mga besh. So, ari na nga ako at nasa sentrum na ako. So, kita nyo naman na kahit maganda yung araw, o yung weather, excuse me, nasinok ako. Wala masyadong tao kasi nga probinsya ito, hindi katulad sa Dahig na napakaraming tao sa sentrum kasi yun ay city. So, iri ang advantage din ni tahimik at simple ang buhay. Yun nga lang, medyo may kamahalan ang mga bilihin kesa sa city mga beshiwap. So, maghahanap na ako ng parking din at kailangang ipark ko ang aking bike dahil the next day. Hello mga beshiwap. So wala, gusto ko lang ipakita sa inyo gaano ka ganda yung langit and napakatirik ng araw kahit ito ay alas 6 or alas 7 na ng gabi mga beshiwap. So gusto ko lang ipakita gaano ka clear yung sky din. It means hindi polluted ang Netherlands kaya napaka linaw ng kalangitan mga besh. At saka yung mga puno nagdadahon na, malapit na silang dumami ulit ang dahon kasi pag summer dumarami na sila, pero pag winter ayan medyo nakakalbo sila, akala mo patay na. Ako ay pauwi na ni Re galing sa
grocery mga beshwap. So ayan, inayos ko na yung camera para makita ninyo ang daanan, and napakaganda pakinggan ng mga huni ng ibon mga beshwap. Alam ko naman lagi naririnig nyo yung mga huni ng ibon pag ako ay nagbabike, and ito na lang yung lagi aking kino-content. Kasi baka magsawa na kayo sa kakaluto ko paulit-ulit. But anyway, ngayong sa next weekend ay pupunta ko nandun para makita niyo ulit kung anong kaganapan doon sa Duterte Park. Ngayon ay meron ng Duterte Forest. Napakagagaling talaga umimbento ng mga Pilipino. But anyway, okay lang yun kasi pinapahintulot naman ng Dutch government. Kasi kung bawal naman susunod naman ang mga Pilipino. Masunurin ho ang mga Pinoy din sa Netherlands mga beshop. Huwag ho kayong mag-alala. Ayan. So, ito na nga at ako'y malapit na sa aming bahay. Pakinggan nyo na lang yung ating music ng mga ibon mga besh.